Dos Davao del Sur nandito. Oh, Canada! Good morning mga par. Good morning, good morning. So today pasok na ulit tayo. And yun, nag-enjoy tayo sa yung nakaraang weekends mga par. Yun, kung napanood nyo na nag-Windsor kami. Kasama sila Crystal and Marvin. Siyempre si Sir Alian at Merian. Biyahe kami doon guys. 4 na oras galing dito. So, medyo maulan lang mga par. Pero yun, safe naman na nakarating and nakauwi. So yun mga par, hindi kami nakapunta ng Taste of Manila. Dahil nga pumunta kami doon kina Mamina sa kay JJ, pinasyalan namin. Yun, siguro next year na lang mga par, no? Meron pa naman next year. Pero sabi nga nung nung kasama ko sa trabaho si Par Jeffrey, shout out, inulan. Si maulan mga par. Pero syempre tuloy pa rin. Kapagpa-picture pa nga sila kay Yormi Isko. So yun, hindi natin naranasan yung Taste of Manila. Siguro next year, may next year pa naman mga par. Yun yung panahon pala ngayon mga par, malamig. Malamig na yung hangin. Kaya sinuot ko na tong malakasang jacket. Nung pag-uwi ko sa trabaho din, pauwi kami, malamig. Lalo pag humangin mga par. Naka 16 paano sa weather 16, di ba? Malamig na. Paano ba pag negative na talagang yun. Wala mga par, kailangan talaga natin ng mga winter clothes. So yun, naghahanap pa rin kami ng pang winter clothes mga par. Baka may alam kayo na bilihan ng mga mura, no? So, kahit mga lang, pre-love lang, mga second hand, mga okay mga par. Walang problema yan. Pa-comment na lang down mga par kung may alam kayong mga bilihan ng mga segunda ba winter clothes. Pupuntahan natin yan. Naghahanap na kami. Kasi yung sa akin nga, nasabi ko na nakaraang vlog, hindi siya talaga siya pang winter, pang siya, parang pang fall lang. Pagdating ng winter, hindi na kaya. So paano pa ba nangyari nung nakaraang So yun nga, nakapunta kami doon kina Ma'am Ina, nagbanding-banding kami. Tapos pumunta din kami nung sa river, yung malapit sa Detroit, Michigan, yung kabila, Detroit, Michigan Michigan. Ba? Malapit na yung konting tumbling na ng US na. May nag-message din pala sa atin mga par, na may niyaya tayo mag part-time sa may downtown. Part-time siya. Siya? Yun nga, as cook. Or iwan ko, depende kung anong posisyon. Kasi tinatanong niya ako kung may experience ako as cook. So yun, meron tayong mga par, meron tayong medyo mahabang experience sa cook. Pero cook ako sa barko mga par, kung yun sa mga hindi nakakaalam. Kaya lang, ang problema yung schedule mga par. Kasi yun nga, weekends, pero panggabi. Sabi nga niya 5 to
12 minsan, pero depende sa party daw. Kaya hindi ko alam kung so para talagang hindi ko magagawa yung ganung schedule mga par, kasi yun nga, sinara dito. Dito ko dadaan sa kabila, kasi nga unang-una mga par, malayo sa akin, and wala kasi akong sasakyan mga par, no? Problema ko kung pauwi na. Sabi naman niya may masasakyan naman daw, pero siyempre depende kasi yan sa ano mga par, pagpanggabi. And siyempre yung Sabado Linggo rin kasi para sa pamilya natin mga par. So titignan ko pa kung kaya, or sabi naman niya na email ko lang yung resume doon sa ano, may binigay siyang resume, may binigay siyang email mga par. So email ko lang daw kung gusto ko. Yun, shoutout, maraming salamat sa nag-message sa akin. Hindi ko lang alam kung pwede siyang banggitin dito sa vlog, or hindi ko nga alam kung paano niya ako na-contact sa messenger. Hindi ko pala natanong kung nanonood ba siya dito. So sir, kung nanonood ka, shoutout sa iyo, and maraming salamat sa pag-offer mo nung part-time. So yan, sabi ko na nga guys, kung may sasakyan ka rito, pag marami kang magagawa, lalo na yung part-time na malalayo, kaya mo siyang anuhin, saglit lang. Pero pag wala, tulad na ako na wala pang sasakyan, na naglalakad, nagbabas, medyo talagang challenging siya guys pag malayo. So yun lang, umikot ako mga par, kasi sarado yung ano dun eh, sarado yung daanan, yung dinadaanan ko. Sige, kung maganda ka, sigaw na. Sige. Salamat sa iyong suporta. Pilipino! 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 Bebo. Ikaw ang aking bebo. Ikaw ang aking. Kanta-kanta muna tayo mga par. Good morning. Apple di up. Yeah. Diba? So yun mga par, magpo-performance na pala kami dito sa Canada, no? Magpo-performance na kami mga par, and so far so good. Ayun, tuloy-tuloy na yung trabaho natin. Sa trabaho ko almost 2 months na ako mga par. Ayun, 2 months na pala, kasi 16 na. So yun, dito sa Canada naka-4 na buwan na kami. Naka-4 kasi dumating kami April 26, April, May, June, July. April, May, June, July, August. So sa August 26 mga para 4 months na kami. So kung tatanungin nyo ako kung anong nangyari sa 4 months, yun, wala naman gaano mga par, no? Trabaho lang tayo, naghanap tayo ng trabaho, and naging tuloy-tuloy ang ating trabaho mga par. Yun nga, naka-pasyal tayo na konti. Yun, nagkaroon tayo ng mga kakilala dito mga par. Dito na nung unang pagdating natin, kasi wala, zero tayo. Wala man lang tayong kakilala talaga. So ngayon,
medyo mayroon na tayong mga kaibigan. Siyempre mga malalapit na kaibigan. Ayun, nakaka-hangout natin palagi. Ayun. And ang maganda pa nito mga par, no, kasi dumating kami ng fall, tapos summer. Ayun, na-enjoy namin mga par summer bago magtaglamig, bago mag-winter, no? Yan ang pinaghahandaan namin mga par, yung winter, kasi nga yan, malamig, kailangan namin ng damit, winter jacket, mga panglamig mga par. Lalo ako kasi kasasawa ko, kasi yan, akin nga maglalakad ako puntang trabaho, ano. So kailangan natin yun mga par, winter jacket. Ayun, masasabi ko sa Canada mga par, kahit 4 months pa lang kami, nag-i-enjoy ako mga par. So malayong malayo siya, ano, sa trabaho ko sa barko, kasi yun nga, doon wala akong day off. So talagang araw-araw ko nagtatrabaho. Gising ng alas 6 o alas 5 pa lang gising na ako, kasi alas 6 ang umpisa ng trabaho. 6 to 6 kami mga par sa barko. So ang pinakapahinga mo lang mga par, kasi ayong ano, gabi mag-out mo ng alas 6, yun ang pinapahinga mo. So bukas na naman ng alas 6 ng umaga, pasok ka na naman. Ano yun mga par, 9 months ang kontrata. So yun talagang ano, wala kang ibang choice kundi yun, mag-stay ka talaga doon hanggang 9 months mga par. Or pag sinuwerte ka 8 months, nagpapauwi na sila, lalo pagka Singapore, may biyaheng Singapore pa mga par. So 8 months uwi ka na. So yun, shoutout pala sa aking nakasama dyan ng last barko ko, MB Talopos. So shoutout sa ating mga bossing dyan, sila Boss Harold, Boss Kit, Boss Friends, Boss Kenneth, Sangkay, and sino pa ba, si Third, si Boss Long. Yan. Saka nalimutan ko na yung iba. Yan, dito mga kwentuhan muna tayo mga par, kasi maaga pa naman. Time check, medyo maaga tayo ngayon. Abutan kasi natin yung unang bus 6:30 mga par, 6:31. So kwentuhan muna tayo habang dito tayo sa ating trabaho. So yun, ano, kung i-compare ko siya sa barko, kasi para sa akin lang to mga par, hindi ako nag-ano, kasi iba-iba naman tayo ng gusto sa buhay, iba-iba tayong pangarap sa buhay. So, para sa akin lang, i-compare ko yung barko saka land base. Talagang masarap ang land base mga par, kasi unang-una nga kasama mo yung pamilya mo. And dito mga par, yung kinikita ko naman sa barko, kinikita ko naman dito sa minimum pa nga lang yung sweldo ko. Ano na siya, although may tax, yun, nandun na tayo, binabawasan tayo ng tax, pero ayos lang yung mga par, kasi yung pinaka ano naman natin dito is yun, makasama naman natin yung pamilya natin. Kasi yun, sa mga hindi nakakalam, 13 years po ako nagbarko. Tumigil lang ako nung 2023. Yeah. So yun, gustong gusto ko rito mga para, or kahit isang kaparte, mapa Australia man, New Zealand, dito Canada, UK, maganda rin. Truck naman ako. Ayun, kasi na-enjoy ko mga par, tulad nito Friday ngayon, di ba? Pagdating ng weekends, tulad bukas saka sa linggo, nakapagpahinga ako. Tapos yung trabaho dito mga par, ayos lang naman, hindi naman siya ano. Tapos trabaho ko ng umaga, nakakauwi ako ng hapon.
nakakasama ko yung anak ko, yung asawa ko, di ba? So para sa akin mga par, worth it yun. At nagpapasalamat ako, nabigyan ako ng pagkakataon na makapunta dito. So yun, pero hindi ko inaano mga par, hindi ko sinasabi na hindi na ako magbarko kasi dito yung pagbabarko mga par, malaki ang bigayan nila dito. So maganda magbarko dito, 3 months lang yung kontrata. So minsan nga hindi pa raw abot ng 3 months, 2 months lang. Tapos yung biyahe mga par, US Canada lang, Great Lakes lang, malapitan lang. So lagi may signal. Tignan natin mga par, hindi tayo sasalita ng tapos na hindi na tayo magbarko, pero titignan natin kasi mga par, malaki ang sweldo eh. So yun, baka pag nabigyan nito ng pagkakataon, babalik tayo. Tignan natin, hindi natin alam yung kapalaran natin dito mga par. So para sa akin, worth it. Kung i-compare ko siya sa barko at saka dito, mas maganda pa rin ang land base mga par. So yo, what's up mga par? So yun uwi na naman tayo mga par. Galing ako pala doon sa Rogers kasi yung SIM card ko mga par is Fido. Tapos yung internet niya 20 gig lang per month. So yun, ginawa ko, pinalitan ko, ginawa kong Rogers kasi lugi ako mga pare. Ang Fido ko na binabayaran ko 44 point something yata per month, 20 gig lang. Ang Rogers, bayad ka ng 55 a month, 120 gig na, diba? Hindi kulang sa akin yung 20 gig. Hindi pa nakakaisang buwan, wala na. So nag-a-add na ako ng konti. Ayun, 120 na, parang unli na rin mga par. Pero may internet naman kami sa bahay. Kaya syempre pag nasa labas ka, papasok ko, pag nasa bus, nanonood ako ng mga vlogs din, YouTube. Shoutout sa mga vloggers dyan, nagbablog dito sa Canada. Pinapanood ko palagi mga par, balita. Yun yung mga pinapanood ko. So yun, hindi pa abot ng isang buwan, wala na. Tulad ngayon, ano na lang, 2 gig na lang yung natira. Diba, ano pa ngayon, 13. Sa 28 pa mga par, mag 20 gig ulit, mag-recycle ulit sa 28 pa, diba? Wala, lugi 45. Tapos dagdag lang akong $10, hindi na, 120 na. Dinagdagan ko na lang. Wala pa. So ngayon, hindi na tayo mga par. And yun, shoutout pala sa tatay ko dyan sa Digos City, Davao del Sur, no? Tsaka congratulations sa kapatid ko si Attorney Ray. Lalagay ko lang dyan dito mga par yung page niya, Facebook page. Nagpa-vlog din siya, Bisaya. So yun, Attorney Ray Vlog, sa kanyang 20k followers. Yun, diba? Dami ng followers ni Attorney Ray. So magaling talaga siya magaling yun mga par, acting. Tayo wala naman tayong dyan. Ito daily vlog lang tayo talaga. Hindi tayo magaling. Pati yung asawa niya mga par, magaling din. Pati yung anak niya si Naruto, magaling din acting. So yun, naka 20k followers na sila. Congratulations. And yun, malamang tuloy-tuloy na yung mga par. Ayan, sa
angat na yung page nila. So yun, congratulations sa inyo, Ordinary Vlogs, sa asawa niya saka kay Naruto. So shoutout din sa tatay ko nga, Rogelio Panday Villarico, sa nanay ko Sonia Villarico, mga kapatid ko dyan sa Digos na Badisor. Shoutout sa inyong lahat. Shoutout din siyempre sa mga solid na taga-suporta sa ating vlogs. May nakilala pala ako kanina mga par. Shoutout kay Kuya Rene. Galing din siya doon sa doon din siya nagtrabaho sa pinagtrabahoan ko ngayon. Nakadalawang taon daw siya doon mga par. So kilala niya yung mga kasama ko. Na-meet ko siya kaninang umaga sa bus. So siya yung lumapit sa akin. Tinanong niyo kung sa ano ba daw ako nagtatrabaho. Sabi ko, ayan. Kaya kamusta niya si Kuya Reggie? Kaya si Kuya Reggie hindi pumakasok 2 araw na. Malamang siguro bakasyon din siguro. Sulit kasi yun sa camera mga pa. So yun, shoutout sa'yo Kuya Rene kung nanonood ka sa vlog na ito. Shoutout sa'yo. Ayan, ingat-ingat. Nagtatrabaho daw siya sa furniture mga pa.